Magkaiba ang responsibilidad sa office, magkaiba ang responsibilidad sa relationship. Tatandaan nyo yan. Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Yung mga pare, so kung under self-improvement ka o gusto mo lang mag-amoy mabango, no, bad boy na may class pare, mga perfumes natin, pang bad boy talaga pare na makakatulong sa daily life mo, pang pataas ng confidence pare, available sa TikTok shop lang, link nasa description. Tapos na nating reviewin yung video no, na trending kay Sadaw. Now, no, i-reviewin naman natin ngayon yung appearance ng isa sa mga kababata ko na siyempre part din ng anti-support crew na si 8 Asset. Okay, so mapapansin nyo dito pare na magkaiba sila. Okay, magkaiba sila ng atake rito sa show na to. Si Sadaw, talagang bato granada. Makikita nyo dito kay Monching yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay? So, sa mga nakakaalam dyan, si 8 Asset matagal ng guest dito sa YouTube channel natin. Kasama ko yung nagra-rides. Gumagawa kami ng content habang tumatambay sa Tagaytay. So, alam ng mga solid JOP yan. Alright? Okay, so bago natin umpisaan to, audio lang yung maririnig ninyo. Okay, pero papakita ko yung picture dyan sa screen kung nasang part na tayo. Bakit ganun? Kasi nakapi-strike na ako ng show na to. So, para maiwasan yun, ginagawa ko ng paraan. Right? So, shoutout sa show na to. Tama na daldal. Let's do it. Here comes our next sexy single! Woo! And in this corner, okay, may entrance pa talaga. So, hi! What's your name and how old are you? I'm Ching, 37 years old. Ang alias ko sa social media is 8 Asset. Yeah. Okay, so what do you do for a living or anong job mo? I'm an entrepreneur pero ang focus namin ngayon yung podcast namin. Ano namang hobbies mo aside from the podcast? Or what do you like to do for fun? Running, boxing, ganyan. Hiking din, ganyan. Basta mga active na... Active lifestyle ka? Yeah, active lifestyle. Okay. Physical So, isang activity. ideal partner, anong hanap mo? Physical, personality? So, simple lang talaga eh. Okay. Ang model ko pagdating sa babae, yung mga tita ko sa probinsya, masasaya talaga sila na simple lang sila. Okay. Yeah. Pero hindi naman mukhang tita. Or ganun din. Gusto ko yung line of questioning ni Marie na mga she's making jokes, no. Pero yung nga sinabi ni 8 Asset, iba gusto niya simple lang yung preference niya, gusto niya ng simpleng buhay lang. Which is naging consistent nung hindi siya yung sexy single kahit siya yung may lobo, 'di ba, sa ibang episode, yung naunang episode na in-upload nila. Yun lang din sinabi niya, simple lang, ayaw niya nang pa-komplikahin lahat. Simple lang ang gusto niya. So, consistent siya doon. Okay lang kahit Okay lang din. And ang model niya daw is yung mga tita niya sa probinsya. Okay? So, yun ang pinaka parang highlight ng episode ni Monching dito. Gusto niya ng simple lang because ang model niya is yung mga relationship sa probinsya. Okay? So, yun yung sinabi niya na kinuha ng internet at pinatrending. Okay? Tuloy natin. And okay ba sa simple? Basta Yun simple. lang. Yun lang. Yun Pasimple lang. natin. Okay. Huwag na marami kung ano-anong demand na... Oh, deal breakers. Ayun nga, yung mga demand na hindi realistic. Okay. Yung mga demand na parang... Deserve mo ba yung demand na yon? Okay. Paano mo malalaman kung deserve niya? Malalaman natin dito yan. Alright. We'll find out soon. Okay. So sa ngayon, wala pa nagpa-pop sa ating lineup. So the floor is yours. Pinky, 33, HR. Bakit ka nag-pop ng balloon? Actually, binigyan ko lang siya ng pabor. Kasi sabi niya gusto niya ng simple. Mukha namang di ako simple, so... Yeah. Okay, so you're welcome. Ganun. Hindi, pero para sa akin, dapat di mo ako inunahan. Di ba? Pero, yun yung gusto mo eh. Ipasok ba siya sa simple? Kung sa kanila, hindi siya yung pinakasimple. Okay, so ipapop mo din sana siya. Pero mo pare, tingnan mo again. Kung ikukumpara mo yung mga episode ng pagbabae ang magsasabi ng mga preference sila and sa lalaki. Alam mo yung lalaki sobrang bait pa talaga eh. Diba? Ang obvious kung bakit ayaw ni Monching or agrees na si Monching na pinutok ni girl yung kanyang balloon. Dahil nga, kilala ko to si Monching eh. Di ba? Physically active to si Tropa. Okay? Nakita niyo yung mga videos niyan sa YouTube, follow niyo yan. Sobrang active na ito physically.
And syempre, matik yan, pag ang taong physically active, physically fit, ang gusto rin yan, physically fit din. Pero hindi namin masabi yun because alam namin yung consequences nun. Kaya sasabihin na namin, simple, no? Pero, di ba? Wala kasi kausap mo babae, ganun talaga, medyo mag-a-adjust ka talaga, pre. Ito yung ito yung pinagkaiba ni Sadaw at Monching. Right? Si Monching dito, in-adjust niya yung approach niya because babae ang kausap mo. So, makikita natin yan kung anong technique yung mga pinagagawa ni Monching dito, kung ano yung adjustment na ginawa niya. Okay? So bakit mo siya piniling i-pop? Kasi hindi siya mukhang simple. Anong specific about her na hindi Kulay buhok. simple? Yung buhok. Sumisigaw yung buhok ko, te. At least may sumisigaw sa inyo. Ikaw ba, type mo ba sana siya? Hindi rin. Bakit naman? Siguro pagdating sa arrive lang po niya, pagpasok niya. Though, the energy is there. Pero, Ang ina kasi nag-boxing Para naman kasing nag-shadow boxing si Monching Puta, nagulat ako sa intro na yun actually, nung lumapit siya, nung tinanong mo, nung sinabihan mo siyang mag-pop na siya ng balon, medyo nakaganon na yung balon ko Ayoko yung ginagawa niya na, simple lang tayo basta nagmamahalan lang tayo. Yan na. Ito na yun. Ito na yun, pre. This is what the internet got, no? Kaya nag-trending talaga si 8 Asset din. Dito yung ganon. But, huwag ka ma-offend. It's just my 2 cents. So, Hindi, yun lang. na-offend na ako Too late? Too late na ba? Ayoko na ituloy ito. It's a you problem then. Nag-walk out. Pero nakikita nyo ba si Ching, pare? Nilalaro niya kung ano yung mga sinasabi ng babae. Isa yun sa mga technique na nasabi ko na rin dati, di ba? Isa sa mga technique para, alam mo na, the conversation is somewhat fun, no? Kuha ka ng sinabi ng babae, convert mo yun sa nakakatawa or sometimes green jokes, ibalik mo sa kanya. Ganun nagiging maganda or fun yung conversation. Kahit tumataas na yung tension, pag ginawa mo yun, bababa. Okay? So, isa sa mga technique na ginawa ni Monching dito. Makes sense sa yung katwiran niya. Ba't naman? Alam mo yung, ano sabi niya? Ano yung simple lang tayo, magmahalan lang tayo. Ayaw mo ng ganon? Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal, pre. Okay. Agree ka ba doon? Hindi kasi ganito yan Pagdating sa ganyang usapin, Okay. ikaw pag babae ka, okay ka na doon. Ngayon, yung usapang ipapakain sa'yo, problema mo na yun, hindi mo... Boom! Nakita mo yun, pre? Nakita niyo kung paano nilaro ni Ching yun? Kumbaga, if a girl will hear that, ako na bahala sa pagkain mo, problema ko na yun. Ikaw, relax ka na lang. Sa isang babae na willing talaga makipag-relationship, kumbaga, price na yun. Parang, wow! Talaga ba? Okay, let's try. Let's try. Di ba? But, dito na medyo nagkaroon ng disagreement sila. Go ahead. Ano problema yun? That's also my problem. Gusto mong problemahin? Hindi, it's not that. Kasi pag nasa relationship ka, hindi siya pwedeng yung isa nag-give, yung isa nagtitake lang. Kailangan parehas kayong nag-give, parehas kayong nagtitake. Hindi kasi po pwede yung mindset natin na basta simplihan lang natin yung buhay. Kasi ako single mom ako. Gusto ko lumaki yung anak ko na kahit papano, hindi man marangya yung buhay niya. Pero gusto ko lalaki siya na hindi siya nahihirapan. Yung mga Alam mo, binigyan na siya ng choice. Di ba? Ito ay nakakalito sa mga ibang babae ngayon. Gusto ninyo ng lalaking provider. Gusto niyo ba talaga ng lalaking provider o ayaw ninyo? Ngayon nandyan yung sa inyo, willing siyang mag-provide sa'yo. Simple lang Ganun lang simple yung buhay dati, di ba? Lalaki provider, the girl will take care of the home. Simple. Kumbaga by default, in-offer sa'yo yun. Di mo na kailangan maghirap. Ako na bahala sa pagkain natin. Simple. Real talk ba? Ayaw nyo ba talaga nun? Bakit parang binigyan ka ng magandang choice, pero pipili mo pa rin maghirap? Why? Bakit? For empowerment? Women empowerment? Dito ngayon babaksak kung bakit marami na rin sa states, no, nababatikos na rin ang feminism because isa sa mga lie na ibinigay ng feminism sa kababaihan okay lang, kaya mo mag-isa. No? You don't need a man.
And I believe, based on what the girl said, isa siya sa mga na-brainwash nun. Kaya pipilitin lang mahirapan, maging miserable, kaysa mag-submit na lang sa lalaki. Diba? Give and take, yeah. Give and take sa relationship. Hayaan mo mag-give sa iyong lalaki, i-take mo. Ang gusto naman ng lalaki, nasa bahay ka, you will take care of the house. Yun ang give mo sa kanya. Hindi pareho ang give and take na gusto ng babae at lalaki. Okay? Hindi porket nag-give ng pera sa iyong lalaki, gusto niya mag-give ka rin ng pera sa kanya. Hindi ganun. Hindi ganun ang relationship. Iba ang gusto ng lalaki sa babae, iba ang gusto ng babae sa lalaki, di ba? Pero no, na-hijack na kasi ng kung ano-anong ideology ang ibang babae. Kaya tingnan mo, they're confused. Gusto, ino-offeran siya ng madaling buhay, simpleng buhay. Ayaw na nila. Why? Because the system says so. The ideology says so. And nakakalungkot yun. Di ba? Marami ng babaeng ganito ngayon. Babae sa probinsya, anong tingin mo sa kanila? Sa probinsya, yung nasa Maynila ka, pre. Eh, wala. Yun ang model ko eh. Nakikita ko yung mga tita ko. Di ba? He's giving an example but she's trying to reject it. Ano ba pinagkaiba? Ano ba akala ninyo sa probinsya? Ito pa, ano bang akala ninyo sa probinsya? Bukid? Puro bukid? Hindi Halos wala na pinagkaibang ngayon ng probinsya at city. Ang probinsya sa Manila, actually mas madumi pa nga sa Manila kaysa sa probinsya. Di ba? Wala nang pinagkaiba. Nakaalis na ba kayo ng Manila? Ito ang misconception. Akala ko din nung bata ako, pag probinsya, bukid-bukid lang. Mga taong bundok. Hindi pala, puta, mas mayayaman pa sa mga taga Manila. Mas malilinis pa. Ang ibig sabihin ni Ching doon, iba sa probinsya. Ang probinsya kasi, hindi masyadong na-westernize. Hindi masyadong brainwash ang mga probinsya, unlike dito. Alright? Yun ang ibig niya sabihin doon. Kaya, marami rin kabataan sa probinsya ang mas maayos ang utak kaysa dito sa Luzon o sa Manila. Because hindi pa sila masyadong na-westernize, hindi pa sila nabibrainwash. Kung gaano ka-peaceful yung buhay nila na ganun lang sila. Wala akong nakikitang mali doon, kaya yun. So you think how we live here is wrong? Hindi, ang sinasabi ko, Saan ang galing yun? I mean, respect to the girl, but, she's there to be combatant, not to look for a date. Maraming nagko-comment dito, ang sabi nila, Miss Marion, ayusin nyo naman yung pagpili. Parang yung mga lalaki, parang dinodog show lang yung show ninyo. Hindi ka kasi nag-iisip. Mga comment na gano'n, hindi nag-iisip, hindi nag-o-observe. I mean, sino ba ang mga nagbigay ng example ng gusto nilang partner? Mga lalaki. Sila nagbigay ng preference nila, sila nag-explain ng gusto nila. Samantalang yung mga girls na to, wala silang ginawa kundi i-kontra yung preference. Hindi nga sila nagsabi ng anong gusto nila sa lalaki. Or anong gusto. Yun nga, hindi sila nagsabi ng ganun. So, sino sa tingin ninyong mas sineseryoso yung show? Yung mga combatant o yung talagang sinasabi yung preference nila? Yun ang napansin ko sa mga girls, parang sobrang combatant nila. yung mga nakita ko sa tita ko, na kahit nandun sila sa bahay, nagluluto, pagod yung asawa nilang pulis, pagod sa trabaho, nandun sila, handa sila para pagdating nung asawa kong pulis na pagod sa trabaho, meron siyang kakainin na masarap na pagkain. Yes, okay. Pero sa situation ko kasi, ako yung gumagawa nun. Ako yung nanay, ako yung tatay. So, sabihin natin, it can be peaceful at times kapag ka uwi mo, sasalubungin ka ng anak mo ng masaya. Kinabukasan, papasok siya, may baon siya, may budget siya, pambili niya na kung anong gusto niya. But at the end of the day, kasi hindi po pwedeng basta ganun lang yung mindset natin. I respect your decision. Oo, may mga kakilala din ako sa province na simple lang yung buhay. Pero siguro sa akin kasi hindi nag-work it. Naman pala nag-agree din siya. Nakita niya simpleng buhay, nag-agree siya. So, tapos na kagad yung usapan. And ang gusto ni girl, by what I'm hearing is, gusto niyang mahirapan. Alright? Yun ang gusto niya. In short, gusto niyang mahirapan ni girl. Respect. So, gusto niyang mahirapan. Generally speaking, I would recommend na piliin ng mga babae yung ganun.
What? Kasi kung titignan mo, kung babalik tayo sa history ng Pilipinas, ganun yung society natin, kaya marami tayong pinapakinabangan ngayon. Yan. What do you mean? Sige, pakihawakan na lang ha. Hindi na, okay na. Nagputukan na ng loko may eh. history lesson pa tayo. Hindi na, ayoko na rin. Hanggang mamaya. Bumalik na tuloy yung boses niya. Lumabas na tuloy. Wala na, dito pa lang may combat na agad eh. May combat na Oh, agad dito eh. guys, magmahalan tayo. Simplehan lang natin. Kosa yan, kosa. Oo, di ba? Oh, love na, love. Oh, hug here. What? Ito yung nagustuhan ko ito yung nagustuhan kong galaw ni Monching. Kumbaga, pinakita niya, pinaramdam niya sa girl na we're just having a conversation, right? We're just having a conversation na nalaro niya, no? Nalaro niya yung emotions ng mga babae. And minsan ganun lang eh. Ganun lang kumausap ng mga babae. Minsan, pagkatapos ng diskusyonan, bulahin mo para tapos ka agad. Walang personalan dito. This is just a show, right? So right now, we still have 1, 2, 3, 4, 5 balloons left. So ngayon magtanong ka naman ng isang question to help you figure out kung match ka pa nila. Meron akong mga ginagawa na medyo pwede kami maging controversial sa internet eh. Okay. Okay ka bang suportahan ako na ganun ang setup ng buhay ko? May controversial takes, gano'n. Yeah. 24. I'm a talent acquisition officer for a global bank. And to answer your question, it really depends because if it's really controversial, my main concern is does it involve misogyny? Because misogyny is very important for me. It's a deal. Why is it when in terms of controversial, misogyny ang una niyang naisip? Sa dami-daming controversial topics, pwedeng politics, pwedeng chismis, but why is it misogyny ang una niyang naisip? Para sa akin, malaking red flag yun, pre, no? And also, alam natin, hindi naman lahat ng tao or di karamihan ng babae alam ang true meaning nun. So why would you spout that out randomly? Misogyny. Hate against women yun, pre, Para sa akin, pagka narinig ko yung misogyny galing sa babae, I assume na wala na to. Brainwash na to, pare. I'm sorry. Right? I'm sorry, but automatically brainwashed. Kasi ang dami-daming pwedeng controversial na maisip eh. Most of the time, use misogyny to guys na sinasabi lang yung preference nila, guys that has boundaries. Right? So, I assume, pag sinabi ng babae ng misogyny, ayaw niya ng accountability. Okay? So, kasi mabigat yung misogyny. Minsan, kadalasan pare, yung sinasabihan nilang misogyny, nagsasabi lang ng boundaries, nagsasabi lang ng preference. For example, yung kaysa daw, sinabihan siyang misogynist doon. Ayaw niya lang ng may tato. Oh. So, because of the patterns, alam mo na brainwash na itong babae na to. So, para sa akin, red flag. Right? So, pero maganda yung gagawin ni Ching dito. And I suggest, ganito gawin ninyo. Pagka next time na makarinig kayo ng ganito. Breaker for me, women's rights and equality has been an ongoing debate and battle. Especially at this time and age, it's still a problem. So if it involves misogyny, I'm sorry, I'm out. But if you are doing it for monetary gain and just for exposure, I guess I can try and understand. But if it involves misogyny, I'm sorry, it's out for me. Hindi, ako, okay na yung naririnig ko sa'yo, pero tingin mo ba misogynist ako? Di ba? Mabait pa nga yung question dito ni Ching. Kasi kung ako yung nandito, tanungin ko, that's interesting. What do you think is misogyny? Tatanungin ko talaga siya kung, mamaya kasi iba eh. Iba yung interpretasyon niya, hindi pala misogyny yung ibig niya sabihin. So para makorek natin, but si Ching, inano niya yung, kumbaga, sinalo niya. No? Mukha ba akong misogynist? Okay? Kumbaga, it's a way din para malaman mo rin kung ano ba yung meaning ng babae. No? Ibang ano naman yun, ibang
angulo naman yun, no? To know what the girl means by misogyny, no? Hindi. Hindi. Tinatanong mo ba siya? Sino ba sasagot? Ikaw o siya? Tinutulungan ko na nga siya eh. Wait Tinutulungan ko lang. na nga. Oh, baka naman iba. Oh. Taking this into a psychology aspect, I can't really say. Yeah. I can't really say. Very because nice. I can't really judge you Yeah. physically if you're a misogynist. Yeah. But again, once I know that part of your content or controversial things that you're doing is misogyny, it's not really gonna work for me. Pwede ako humingi ng halimbawa ng misogyny. Every guy would say that a girl should, or like a woman, should be ready and willing to serve the guy. I mean, if a girl is also working an 8 to 5 or a 9 to 5 job, you're not the only person that she should serve because she's also tired from work. Di ba? Mali na. Hindi na misogynist yun. So, yun pala meaning niya na misogyny. Mali. Alam mo na. So, hindi, if a guy, kasi nga sabi nga natin, both sexes sa isang relationship, iba ang gusto. Alright? How men serve women is by protection, providing, di ba? Your rock. Siya yung parang masasandalan mo pag may mga problema. Yun ang kayang iserve ng lalaki sa relationship. Practicality, di ba? Yun ang, kumbaga, sinuserve ng lalaki sa isang relationship. Yun ang gusto ng babae rin na ibigay ng lalaki. Now, ano ang gusto ng lalaki na iserve ng babae sa kanya? Nandiyan yung lambing, paglulutuan, di ba? Kasi, ano naman kung may 8 to 5 ka? Kami ba, pag may 8 to 5, may excuse na kami na hindi pakinggan yung mga hinaing mo. So, pag may 8 to 5 pala ako bilang lalaki, pag may tumunog dyan pag may kumatok na ibang tao, hindi natin kilala sa bahay natin, dahil may 8 to 5 ako, ikaw ang lumabas, babae. Kasi may trabaho ako eh. Gampanan mo yung pagod ako eh. Ganun ba yun? Ganun ba ang meaning nun? Na pagka by 8 to 5 ang isang tao, wala na siyang karapatang gawin yung responsibility niya sa relationship. Magkaiba ang responsibilidad sa office, magkaiba ang responsibilidad sa relationship. Tatandaan nyo yan. Kung ang lalaki pala gagamitin yung excuse na yon, pag naglalakad tayo, dahil may 8 to 5 ako, may nanghipo sa'yo, hindi kita poprotektahan. May 8 to 5 ako eh. Di ba? Pag naglalakad tayo sa sidewalk, hindi kita itatabi sa safe side. Bakit? Pagod ako eh, may 8 to 5 ako eh. Di ba? So, dahil dito, mas napapatunayan tuloy na ang mga girls na to, dahil brainwash na to, mas gusto nilang iserve yung mga bosses nila, mga boss nila sa opisina kaysa doon sa magiging partner mo. Is that what you're saying? Lahat tayo may 8 to 5, pero hindi excuse yun na hindi mo gagawin yung responsibility mo sa relationship. Kaya nga nasa relationship ka eh. Dapat talaga mag-single ka na forever kung pag may 8 to 5 ka, hindi ka nagagawa ng responsibilidad. Work. So, it should be equal. Is it possible na mapunta ka sa isang setup wherein hindi mo na kailangan yung karir mo? Honestly, I love my career so much, so I'm not gonna let go of my career. Oh. So, I've been Saan yung trying to. toothpick? I've been trying. Kailangan napin yung toothpick ah. It's okay. Would you like me to pop it myself? Sige, ikaw na. Okay. So, again, mas sabi nga ni girl, no? And I respect that. She's more loyal to her job than to someone na maipapasok niya sa relationship. So, kaya na nag-decide si Ching na iputok na. Lost cause na yun, pare. Hindi na pang relationship yun. Again, nandito tayo sa dating show. Kahit di sa dating show, kahit sa dating scene, sobrang red flag na sasabihin mo sa isang tao na, no, I'm more loyal to my job, to my career than, what's the point nang guusap tayo dito? What's the point na nagdi-date tayo? Kaya nga tayo nagdi-date. Kaya nga natin kinikilala yung isa't isa para ma-adjust natin. Di ba? May work din naman ako eh. Pero nandito ako, naghanap ako ng partner. Lahat tayo may work. Lahat kayo may work dyan. The cameraman, Marion, as a host, lahat kayo may work dyan. Walang special dyan. Meron ka pa rin responsibilidad outside your work. At kung naghahanap ka ng ka-relationship,
meron ka ring responsibilidad inside the relationship. Iba yun. So, dito pa lang ba rin medyo talagang, again, I respect that. Kung career gusto mo, go ahead. Pero ito lang, girls, nakakalungkot lang na kung may ganito kayong mindset because pag narinig ng lalaki yan at yan ang ginalaw ninyo sa relationship, hindi nyo nakakalimutan nyo yung responsibilidad ninyo sa relationship. At mauuwi yan sa breakup. Mauuwi yan sa walang kwentang bagay. Paano pag meron na pala kayong the man of your dream nandyan na. Pero mas loyal pala kayo sa career ninyo. Again, di naman natin ibig sabihin, kasi pag nasa relationship, di naman ibig sabihin na iiwan mo yung career mo. Hindi naman ganun eh. Hindi naman porket, oh may boyfriend, girlfriend na tayo, magre-resign tayo sa mga trabaho. Hindi naman ganun. Kaso nga lang, hindi ka nakakarinig sa mga babae na to ng potential partner. Nakakarinig lang kung puro career. Ano ba tayo? Nasa dating show tayo, wala naman tayo sa interview, wala naman tayo sa job interview. Kung sa job interview mo sasabihin to, I'm loyal to my career. Plus sa kanila yon. Pero sa dating show, hindi. Right? So, nagkakaroon tayo ng confusion. Kaya maraming tao ngayon ang malungkot. Lagi nasa broken relationship kasi hindi nyo alam paano gumalaw sa relationship. Lalo ng mga babae ngayon. Okay? So, bakit mo pinapop sa kanya yung balon niya? Wala eh. Mas importante sa kanya yung career niya eh. So, you're expecting the girl to give up her career at some point, parang ganun? Kung halimbawa, ang dami ko ng pera eh. Para saan ba yung trabaho niya? Di ba? Okay. So, ang gusto mo, parang nasa bahay lang siya, ganun. Ano bang specific na setup yung nakikita mo? Gusto ko madali yung buhay niya para ma-preserve yung ganda niya. Let's be real, girls, okay? Maging totoo lang tayo, okay? Tanggalin nyo muna yung ego ninyo. Alam mo, babae nga, lakas ng ego. Pag nakarinig ba kayo ng ganun, lalaki nagsabi, gusto ko, relax ka lang, maganda ka lang, ako na bahala sa'yo. Hindi nyo gusto yon? Yung totoo lang, yung totoo. Kasi, napansin ko dito, puro parang, parang dahil kasi may camera, no? Kaya ayaw nilang bitawan yung ideology na sikat ngayon. Di ba? Pero most of the girls will agree to that. Di ba? Yung totoo. Okay? Okay. So, what would she be doing every day? Parang ganun. Para lang, just to give them an idea. Sa career niya, pipili lang siya dun ng talagang na-enjoy niya. Like, hindi 9 to 5 job, parang entrepreneur kind of thing? Parang ganun ba? No. Or, Kung kaya ko naman ibigay na hindi ka 5 days na sa opisina mo, di ba? Bakit mo papipiliin yun? But that's the thing. I want to keep it that way because, of course, I've worked hard for building myself, building a name for myself in the industry. I'm sorry, girl. But, you're not being true to yourself. From what I'm getting, from what you're saying, parang ka nasa job interview talaga. Wala ka sa dating show. Okay? So, kung ganyan ang mga sagutan mo sa dating show, I'm sorry, di ka magiging successful. I'm just trying to help you. Okay? Walang gustong pumasok sa partner na ang mas loyal, ang naririnig mo ay puro career. Walang ganun. So it's not easy for someone to let it go that easily. Plus, I came from a household wherein Tsaka, my father... nakaka dito sa mga to, nakakalito. Gusto mo lang ng ka-relationship. Bakit agad iisipin, tanggalin yung karir? Bakit? Di ba? Puta, ang dami-daming mag-asawa, tumatagal, nagtatrabaho naman sila pareho. Hindi man kasi ibig sabihin na may ka-relationship, mawawala ka na sa trabaho mo. Ano ba namang klase? Sino ba nagsabi sa inyo na ganyan? always told us not to depend on a man because you can't really trust a man. You can't really say what's gonna happen to your... Okay? So, kung kanina ayaw niya ng misogyny, wala namang sinabi si Ching up against women, gusto niya pang ang protektahan or gusto niya pang maging komportable yung buhay, hindi misogyny yun. Now, galing sa babae mismo, she doesn't trust a man.
Okay? Para mo sinabi na hindi ka nagtatrust sa black. Racist. Okay? Pag sinabi mo na hindi ko na pinagkakatiwalaan yung black. Racist, di ba? Now, palitan mo yung black ng gender. I don't trust men. That's sexist. Misandrist. Okay? Walang misogyny rito, but misandrist meron. Years along the way, 5 years along the way, 10 years along the way, because of course, you have to always fend for yourself. Okay ka ba sa lalaki na, alam mo yung term nila ngayon, walang bitaw, walang tira, walang bitaw, ayos ka sa ganun? No. 'Di ba? Kasi kung ganun yung lalaki, talagang i-encourage ka niya, ituloy mo yung karir mo. Kasi ikaw ang magpapakain sa akin. No. What I want is we're both equals. We're both making income. Naniniwala ka ba na equal ang mundo? It should be. Pero, realistically speaking, It's not because men are the ones that dominate the world. so hindi ka okay na lalaki ang nagdo-dominate ng mundo? No. Sino harap pag halimbawa, yung mga gera nangyayari, lalaki ang gumagawa niya, di ba? Okay, one last comment, and then we're moving on. I don't want to comment anymore because it doesn't make sense. So, Doesn't make sense kasi wala siyang masagot. Ang ganda ng point ni Ching doon. Di ba? Ayaw mo nagdo-dominate yung lalaki pero lahat naman ng umiikot dito, lalaki gumagawa. Now, kung gusto mo mag-dominate ng babae, ang dali-daling kunin yan, lalo pa sa panahon ngayon. Ang dali niyong kunin yun. Pagdating sa gera, since gusto niyo mag-dominate, edi sumali kayo sa gera. Para kung sino manalo doon, manalo babae doon, kayo ang sasakop ng mundo. Magandang point yun. Pero does it make sense daw? Kasi nag-fall na yung argument niya. Di ba? Nagdo-dominate ang lalaki for a reason. At yung domination ng lalaki is the result of what men are doing. Kami ang nagpo-push forward ng technology. Kami ang nagpo-push forward ng mga policies. And the result of that is men. Di ba? Ito pa nga lang, yung feminism nga, hindi nyo ito na lang, kung gusto niyo ng domination, nandyan ang feminism. Yan ang evidence ninyo. Bakit hindi nyo ma-push forward yung feminism? Diyan pa nga lang, hindi nyo ma-push sa lahat yung feminism. Why? Kasi hindi matibay. Okay? Nagpo-fall ang feminism pagdating sa reality. Diba? So ako, suggestion ko sa inyo, if you want girls to dominate, start with feminism. Diba? Paniwalain nyo lahat dyan, pati mga lalaki. Hindi nyo magawa Nika, 36, transaction analyst. so bakit ka nag-pop ng balloon? First, I admire your provider mindset. However, at my current state right now, being a single mom with a 16-year-old son, hindi ko siya may bibigay. And at the same time, mas gugustuhin ko siyang tropa. What naman? Mas gugustuhin kong humingi ng advice sa kanya. Because honestly, I watch some of your Facebook reels, especially dun sa isa na kung ang lalaki ay may bitaw o hindi, o wala. So yung statement mo kanina, I remember you already. And I truly respect that. Yun dapat ang mindset ng mga lalaki ngayon. However, because of the changing economy and definitely two individuals needs to be having an income, di ko pa kayang ibigay yung simple life na I will surrender, I will back off from my career and be a lawfully housewife for you. That's all. Thank you. And Nakita niyo yung conversation, pare, walang pag-attack. Okay? Walang attack. Kumbaga, sinabi ni Ching yung preference niya, si girl, I respect Nika, sabi niya. Sinabi niya yung preference niya without attacking. Okay? So, that's how dating show works eh. Di ba? Ano yung preference ko? Ano ka? Ito ko eh. Unfortunately, hindi ko mabibigay sa iyo yun. So, okay, good. Ang problema kasi, yung ibang girls nito, nakikipagdebate. Di ba? Nakikipagdebate. Kumbaga, wala naman tayo sa debate. Relax lang. Di ba? Relax. Right? So, shoutout dito kay Nika. No? Good luck sa buhay mo. I wish you the best. No? Single mom. So, alam natin medyo
mahirap na yung ganyan. But siya yung isa siya sa mga level-headed dito, may sense. Okay kausap, no? So, kudos. Any response to that? I like it. So type mo sana siya. Kasi matalino siya, so pwede sana. Okay, di ba? So, same kami nang naviban sa kanya. So, matalino siya. Okay. Oh, may Pero- chance sana. Oh, does that change your mind or? Alam mo, inuman na lang tayo. Yeah, naman tayo. Inuman bodies na lang, ganon. Okay, so we still have one. So, I think masyado nang mahaba to. No? Pero all in all, pare, maganda yung performance ni Ching dito. And so, in also, ay isa daw din. Pero mas, ano lang ako eh, kumbaga real talk lang. Alam din naman nila tong dalawa, no? Napag-usapan namin to. Mas, pagdating dun sa, kasi nanonood ako dyan eh, nandun ako sa likod pa rin ng camera. Alam nila na mas preferred ko yung style ni Ching dito. No? Kasi nilaro niya yung show na to. No? Kinausap niya yung mga babae, tinanong niya, may sinasabing mga offensive yung babae. Tatanungin niya, bakit? Ano yun? So, tapos at the end, binabati niya pa, ini-fist bump niya or what. Para, makita ng mga babae na we're just playing a game. Pero pagdating, okay lang tayo. Nag-usap lang tayo rito. Diba? So, yun naman sabi natin, all in all, sa performance ni Ching. So, leave a comment down below, pare. No? Ano yung masasabi nyo sa performance nilang dalawa rito? Anong sa tingin ninyo yung preferred ninyo na style? No? So, yeah. Pero both naman, pare, may natutunan kayo doon for sure. Right? So, leave a comment down below, pare. Ano masasabi ninyo? This is Josh on Point. See you next time. Boom. GF